Magdidilim na nang makarating sa isang lugar sa Alaguyon itong sina Totep at si Lowa. Ayon kay Tata Belong, sa lugar na ito matatagpuan si Kimbo. Ito ang lugar ng lumang sityo. Agad nilang napansin ang isang karatula na may nakasulat na babala. Hindi ito ang tamang lugar para sa iyo sa panahon ng kapasan. Lisanin mo ang lugar na ito. Alam na magkasintahan na babala ito para sa mga taong magagawi sa lugar. Kaya naman binaliwala na lamang nila ito at muling nagpatuloy sa kanilang paglakad nang agad nilang napansin ang pagsunod sa kanila ng ilang mga kalalakihan. Hindi na nila nilingon pa ang mga ito dahil nakakatiyak naman sila na mga daligdigan ng mga ito. Pero ang hindi nila alam ay lalong dumadami ang mga ito habang papalapit sa kanila. At bigla rin silang napahinto nang maging sa kanilang daraanan ay may nakaabang na. Muli silang napatingin sa kanilang likuran kung saan naroon ng mas maraming bilang nang sa tingin nila ay mga daligdigang naatasan para pigilan sila sa kanilang misyon sa lugar. Wala na silang magagawa kung hindi harapin ng mga ito. Pero bago pa man magsimula ang labanan, ay ubod lakas na ibinaon ni Silowa ang kanyang espada sa lupa, kung saan marahan itong nagkaroon ng bitak. Maging si Totep ay nagulat dito, lalo na nang maglabasan dito ang mga kawal ni Silowa na mula pa sa 4 na ilog. Napatango na lamang itong si Totep at inihanda na rin ang kanyang sarili sa mangyayaring labanan. Maya-maya lang ay nagsaan yung daligdigan na ang mga kalalakihan at mabilis na umatake ang mga ito sa kanila. Kaliwat kanan ang tunog ng mga sandata at ang pagsakmal ng mga nilalang. Ilang minuto rin nang lumipas at kung mananatili sila sa ganitong sitwasyon ay mauubos ang kanilang oras. Tuluyan ng kumagat ang dilim at tiyak na malalaman ng mga liblib sa buhol ang pagtungo nila Totep sa Alaguyon at sasamantalahin ng mga ito ang pagkakataon para umatake na. Na iyon din ang tumatakbo sa isip nitong sina Totep. Kaya naman wala silang dapat oras na masayang. Pero patuloy ang pag-atake sa kanila ng mga daligdigan sa lugar. Dahilan para lalo silang maantala. Nang mapansin nila ang isa pang grupo ng mga daligdigan na papalapit din sa kanila. Lalo tuloy silang nakaramdam ng pag-aalala na dadagdag pa ang mga ito sa kanilang mga makakaharap. Pero laking gulat nila nang mabilis na nagsatao ang isa sa mga ito at lumapit kay Totep. Sumunod kayo sa akin. Wika nito. Konting oras na lang ang nalalabi. Kailangan niyong makuha ang anting-anting kay Kimbo. Patuloy pa nito. Sino ka? Natanong tuloy ni Totep sa daligdigan. Ako si Dolfo. Pinatasan kami ni Tata Belong na alalayan kayo. Ituturo kong daan patungo sa kinalalagyan ni Kimbo. Muling wika nito. Mabilis naman ang naging pagkilos ng magkasintahan habang hinaharap naman ng mga daligdigang kasama ni Dolfo at ng mga kawal ni Silowa ang mga masamang daligdigan sa lugar. Agad silang pumasok sa masukal na gubat para mabilis na tahakin ang daan. Nasa labas naman ng kubo itong si Tonyo para silipin ng paligid ng kinalalagyan nitong si Anton.
Nakakaramdam din siya ng hindi maganda sa mga sandaling iyon. Alam niyang maaaring lumusob ang mga liblib anumang sandali. Kaya naman patuloy siyang nagmamatsyag sa lahat ng pagkakataon. Lalo na't tuluyan nang nawalan ng malay itong si Anton. Sa mga sandaling iyon ay lalo namang lumalakas ang mga liblib. Sa gabing ito ay lalasapin na natin ang tagumpay sa ating mga kamay. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga sarili para sa huling pakikipaglaban. Wika nitong si Jeronimo. Plano niya na kasing agawin na ng tuluyan ang paghahari kay Anton sa gabing iyon. Lalo na't alam niyang wala na itong magagawa pa sa kalagayan nito. Para sa kanya, ang pagtatagumpay ay mabilis nang kumakatok sa pintuan. Sa mga sandaling iyon ay nakakaramdam na rin itong si Tonyo ng papalapit na panganib. Sa kabila kasi ng buo ang kanyang kalooban na harapin kung sino man ang magtatangkang umatake sa gabing iyon, ay hindi pa rin naman siya nakakatiyak kung magagawa niyang magtagumpay kung malaking bilang ang mga ito. Nagpatuloy na lamang siya sa pagbabantay sa labas ng kubo nang mapatingin siya sa buwan. Napansin niyang napakaliwanag na sikat nito dahil na rin sa maaliwalas na kalangitan, at alam niyang hindi ito magandang pangitain dahil lalong nagpapalakas ito sa kapangyarihan ng mga liblib. Samantala, dahil sa sitwasyon ay napilitan na itong sina Tony at Delphine na lumabas na ng ospital sa kabila ng hindi pa tuluyang magaling ang kanilang mga sugat. Pinipigilan pa nga sila ng mga nurse at ng mga doktor, pero hindi na sila nagpaawat pa. Agad silang naglakbay patungo sa ubohan kung saan tanging si Tonyo nga lamang ang nagsisilbing bantay nitong si Anton. Kailangan nilang magmadali dahil alam nilang nasa panganib nga ito. Pero ang hindi nila alam ay isang grupo na ng mga liblib ang papalapit na sa kinalalagyan nitong si Tonyo. At ito ay ang grupong pinamumunuan ni Conrad. Ito nga ang mga liblib na nararamdaman ni Tonyo na papalapit sa kinalalagyan niya. Hindi siya makakapayag na makalapit pa ang mga ito. Bagkos ay sinalubong niya na ang mga ito sa gitna ng kagubatan. Pagdating naman itong si Tata Belong sa Kabawan, ay agad niyang ipinaalam ang sitwasyon sa ubohan sa mga tilimad-on dito. Agad nakaramdam ng pangamba ang mga ito. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Gusto nilang magtungo sa ubohan para tulungan itong si Tonyo. Pero iniisip din nila ang maaaring sapitin ng mga taga-Kabawan kung iiwan nila ang lugar. Kailangan din sila ng mga naninirahan dito. Napatusok na lamang ng hawak na tabak itong si Robert dahil sa kanyang galit. Sa mga sandali ring iyon ay agad namang nakarating itong sina Totep at si Lowa kasama ang ilang mga daligdigan sa kinalalagyan ng anting-anting. Sa isang sityo kung nasaan naroon ang grupo nitong si Kimbo, naabutan pa nilang nagdiriwang ang mga ito sa hindi nila malamang kadahilanan, kung saan ay pinapaikutan ng mga ito ang anting-anting at tila inaalaya ng isang ritual sa pamamagitan ng pag-usal at pag-indak. Ang ilang araw kasing nalalabi sa pagtatapos ng kapasan ay kritikal na bahagi para sa kapangyarihan at magagawa ng anting-anting na ito. Kailangan nila itong palakasin ng gusto para maging matagumpay ang lahat ng kanilang plano sa pamumuno nga nitong si Jeronimo. At nang matapos ang kanilang ginagawa
ay isinuot nitong si Kimbo ang nasabing anting-anting, kung saan ay nararamdaman na niya ang presensya nitong sinatotep. Kaya naman napabaling ang paningin niya sa paligid. Malalim ang mga titig nito dahil alam niyang ang anting-anting ang pakay ng mga ito. Mukhang natunto na tayo ng inaasahan nating mga bisita. Tiyak na magiging masaya ang gabing ito para sa kanila. Hanapin sila! Sigaw nitong si Kimbo sa mga kasamang daligdigan. Pero agad nang nagpakita itong sinatotep para harapin ng mga ito. Hindi ko na kami kailangang hanapin. Narito kami. Wika nitong si Totep. Samantala, habang naghahapunan at nagdidiwang naman itong sina Aling Olivia dahil nga sa tagumpay nitong si Yano, nagkakatuwaan sila nang makarinig sila ng isang katok. Kinagulat nila iyon dahil malapit nang sumapit ang 8:00 kung saan ay pinagbabawal na ang palakad-lakad sa labas. Kaya naman naisip nila na baka mga tanod ang mga ito. Ako na po, wika ni Ed at agad sumilip sa bintana na malapit sa pintuan. Nagulat siya dahil nakita niya ang isang sasakyang nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Isang babae at ilang kalalakihang nasa tapat ng kanilang pinto. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at pinuksan niya ito. Pumungad sa kanya si Candy, ang anak ni Mayor. "Nay, si Ma'am Candy po nandito," sigaw nitong si Ed. Napatayo tuloy itong si Aling Philomena at agad lumapit. "Ay, magandang gabi po, ma'am. Nagawi po kayo," wika ng matanda. Saglit lang po ako. Ibibigay ko lang po sana ang isang imbitasyon para kay Brian. Birthday ko po kasi bukas. Gaganapin po ito after po ng launching ng grupo nila. Magkakaroon po ng salo-salo sa bahay. Wika nitong si Candy. At dahil hindi naman kilala kung sino ang panauhin, ay hindi naman agad na palapit itong si Yano, kahit siya pa ang sadya ng mga ito. Pero dahil narinig niya ang kanyang pangalan, ay tuluyan na rin siyang lumapit bilang paggalang at para siya na mismo ang umabot sa nasabing imbitasyon. "Brian, huwag ka mawawala bukas sa birthday ko," muling wika nitong si Candy. "Naku ma'am, nakakahiya naman po yata. Hindi po ako sanay sa mga malalaking okasyon eh." "Naku, huwag ka na mag-alala. Ako naman ang nag-invite sa'yo eh. Huwag mo nang isipin yun." "Sige na, at kailangan na naming tumuloy. At delikado na sa daan." "Paano po? Alis na po kami." Paalam ng dalaga. "Ingat po kayo ma'am." Wika naman itong si Aling Olivia at itong si Aling Philomena. Hindi naman halos makapagsalita itong si Yano dahil nahihiya pa rin siya sa mga sandaling iyon. "Mukhang interesado si Ma'am Candy sa'yo, Kuya Yano." "Nax, sa tingin ko may gusto yun sa'yo." Nakangiting wika nitong si Ed. "Naku, hindi naman siguro." Tugon naman itong si Yano. "O ikaw Ed tumigil ka nga dyan. Bata ka talaga." Wika naman ni Aling Philomena. "Oo Nay, at sa tingin ko ay napanood niya rin kung paano lumaban itong si Kuya Yano. Kaya siguro nagkagusto siya." Muling wika nitong si Ed. "Ang swerte mo Kuya Yano, patuloy pa nito." Pero wala namang tugon nitong si Yano dahil hindi naman sila nakatitiyak sa kanilang mga naiisip at pinagsasabi. "O siya, bumalik na tayo sa hapag at tapusin na ang pagkain." Nang maisara na ng maigi ang pintuan, muling wika nitong si Aling Philomena. Samantala, halos hindi naman malaman nitong sina Totep at si Lowa kung saan nanggagaling ang mga umaatake sa kanilang mga daligdigan.
na mula sa iba't ibang direksyon. Pero sa kabila nito ay walang makatapat sa lakas at gilas nitong si Totep, kung saan natatanaw siya sa di kalayuan nitong si Kimbo. Hindi ito makapaniwala sa taglay na lakas ng tikbalang. At para makatiyak na hindi nito makukuha ang hawak niyang anting-anting, ay naisip niyang lisanin na ang lugar para magtungo na sa bohol kung nasaan itong sina Jeronimo. Mabilis ang kanyang naging pagkilos at agad nakalayo sa loob ng kasukalan. Pero laking gulat niya nang makarinig siya ng kaluskos sa kanyang likuran. Agad siyang napahinto dahil dito. "Sino yan?" wika nitong si Kimbo nang biglang lumitaw itong si Totep. "Ewan ko bakit ikaw ang pinuno ng mga rebelding daligdigan sa lugar na ito. Kayong kayang-kaya mong iwan ng mga kasama mo. Wala ba silang halaga sa'yo? Anong klaseng pinuno ka ba?" Galit na wika nitong si Totep habang nakakuyom ang mga kamay. "Kung sa tingin mo ay makakatakas ka, nagkakamali ka," wika nitong si Totep. Pero isang tawa lang ang isinagot sa kanya nitong si Kimbo. "Mukhang mali ka ng desisyon na habulin ako. Huwag kang mag-alala at hindi na ako tatakas. Dahil tatapusin muna kita bago ko lisanin ng lugar na ito." Matapos ang pananalitang iyon ni Kimbo ay mabilis itong nagbago ng anyo. Nagulat si Totep dahil bigla itong lumaki. Hindi pangkaraniwan kung ikukumpara sa isang normal na daligdigan lamang. Agad itong umatake sa kanya kung saan mabilis niya rin naman itong naiwasan. Pero muli itong umatake at sa pagkakataong iyon, bagaman nasalag niya ito, sa lakas ng puwersa nitong si Kimbo ay tumalsik itong si Totep. Kung saan ay tumama pa siya sa isang puno at bumagsak sa labag. Doon ay naramdaman niya na nag-uumapaw ang lakas nitong si Kimbo. Nang muli niyang tignan ang kinalalagyan nito, ay nagtaka siya na bigla itong naglaho. Naisip niyang baka tuluyan na itong tumakas. Pero nang aamba na siyang hahanapin ito, ay bigla itong sumulpot sa kanyang harapan at muling umatake sa kanya. Muli niya itong sinalag pero natamaan pa rin siya sa katawan dahil sa bumigay ang kanyang mga kamay sa pagsalag. Napansin na lamang ni Totep na tumutulo na ang dugo sa kanyang dibdib. Doon ay naisip niyang malabo niyang matalo ang kaharap na daligdigan kung puro salag lamang ang kanyang gagawin. Kailangan niyang umatake para magkaroon siya ng pagkakataong masaktan ito. Pumunot siya ng 2 hibla sa kanyang buhok at agad niyang ginawang sandata. Naging mabilis ang kanyang pagkilos para tiyak na hindi makakailag itong si Kimbo. Pero laking gulat niya nang bigla na naman itong mawala sa kanyang paningin. Agad siyang napahinto at napalinga-linga nang makaramdam siya ng pagkilos sa kanyang likuran. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang pag-atake. Pero hindi niya inaasahan na magbumula sa itaas itong si Kimbo, kung saan isang malakas na sakmal ang pinakawalan nito. Agad sumirit ang dugo sa balikat nitong si Totep, kung saan ay muli siyang humandusay. Marahang umakbang papalapit sa kanya itong si Kimbo at plano na siyang tapusin ito. Pinilit itong si Totep ang bumangon para ihanda ang sarili. Mabilis na sumugod itong si Kimbo at muling nagpakawala ng isang sakmal na muling nagpabagsak kay Totep. At dahil sa tindi ng pag-ataking iyon ay halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Hindi na kita pahirapan pa. Mahirap nga namang maghabol pa ng hininga. Mas masarap yung pakiramdam na malalagotan ka na lang kagad ng hininga. Wika nitong si Kimbo. Muli itong lumapit kay Totep
At nang nakatayo na ito sa tabi ng kanyang katawan, ay ubod lakas itong nagpakawala ng atake. Nang mapansin niya ang espadang pabulusot na tatama sa kanya, agad niya itong iniwasan kung saan ay nadaplisan lang siya nito sa balikat. Agad hinanap ni Kimbo ang pinanggalingan ng espada nang sumulpot itong si Siloa. Kinuha nito ang espada at mabilis na lumapit sa dugo ang si Totep. Siloa, marahang wika nito. Kailangan nating makuha ang anting-anting sa kanya. Doon siya kumukuha ng lakas. Wika naman nitong si Siloa. At sa tingin nyo, ay makukuha nyo sa akin ng anting-anting ng ganon-ganon lamang. Nagkakamali kayo. Wika naman nitong si Kimbo at muli itong umatake sa kanila. Muling naglabas ng hibla ng buhok itong si Totep para gawing espada. Dito ay sumabay na rin si Siloa. Pero pareho lamang silang tumalsik sa di kalayuan. Muling bumangga sa malaking puno itong si Totep at sa talahiban naman dumaos-dos itong si Siloa. Sa pagkakataong ito ay hindi ka na makakatakas pa. Galit na wika nitong si Kimbo kay Totep at hinawakan siya sa liig nito at dinukot ang kanyang puso. Agad sumuka ng dugo itong si Totep sa mga sandaling iyon at muling nawalan ng malay. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan nitong si Kimbo dahil sa tingin niya ay nagtagumpay na siya sa mga pagkakataong iyon. Nang laking gulat niya dahil hindi niya na mahugot ang kanyang kamay sa loob ng katawan nitong si Totep. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito. At nang magawi ang kanyang paningin sa mukha ni Totep, ay napansin niya na nag-aalab ang mga mata nito. Muli itong lumikha ng armas kung saan isang malakas na pag-atake ang pumutol sa kamay nitong si Kimbo na nakahawak sa kanyang leeg. At nang bumagsak siya sa lupa, ay sinundan pa niya ng isa pang pag-atake na pumugot naman sa ulo nitong si Kimbo. Tumalsik ito at sumirit ang dugo sa leeg nito. Tuluyang bumagsak sa lupa ang katawan ng malaking daligdigan. Doon ay napasandal na lamang sa puno itong si Totep at agad niyang naisip si Siloa kung nasa maayos ba itong kalagayan. Pero napansin niyang papalapit na ito sa kanya. Mabilis itong yumakap sa kanya nang makita siya nitong nasa maayos namang kalagayan, bagaman duguan. Mabuti na lamang at nakaligtas ka, wika nito. Pero ano? Tanong nitong si Siloa. Ginamit ko ang kapangyarihan ng anting-anting na nasa katawan niya. Nang sinubukan niyang dukutin ng puso ko, napansin ko na lamang na may kakaibang kapangyarihang tumaloy din sa katawan ko. Kaya nagawa kong umatake. Doon ay napangiti na lamang itong si Siloa dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Agad niyang inalalayan itong si Totep para makatayo at maya-maya lang ay dumating na rin ang ilang mga daligdigang katuwang nila at bumungad sa mga ito ang wala ng buhay na si Kimbo. Mabuti na lamang at nasa maayos kayong kalagayan. Kami nang bahala dito. Kailangan nyo na makabalik sa Bohol, wika ng isa sa mga daligdigan. Lumapit naman itong si Totep sa katawan ni Kimbo at pinigtal ang anting-anting na nakasabit sa leeg nito. Kailangan na namin magpaalam. Hinihintay kami ni Anton, wika nitong si Totep. At agad lumikha itong si Siloa ng lagusan at doon ay tuluyan na nilang nilisan ang lugar. Samantala, muling sinilip nitong si Tonyo ang sitwasyon nitong si Anton sa loob nga ng kubo nang makarinig siya sa labas ng mga pagkilos.
Alam niyang ito na ang mga liblib. Kaya naman inihanda na niya ang kanyang sarili dito. At nang lumabas na nga siya, ay tumambad sa kanya ang grupo nitong si Conrad. Kumusta ka na, Tonyo? Hanggang ngayon ba'y nananatili ka pa rin sa paniniwala mo na magagapi mo ang mga liblib sa lugar na ito? Matagal mo nang pangarap ang bagay na iyan. Pero ano, may napala ka ba? Wika nitong si Conrad sabay ang malakas na tawa. Narito kami para tapusin si Anton. At kung pipigilan mo kami, ay ito na rin ang magiging katapusan mo. Muling wika nito. Puro kayo daldal. Bakit hindi niyo subukan nang magkaalaman? Tugon naman nitong si Tonyo. Dahil sa winika niyang iyon ay lalong nag-igting ang galit nitong si Conrad at tuluyang sumugod sa kanya. Hindi alam nitong si Tonyo kung saan siya babaling dahil sa dami ng umaatake. Sa kabila nito ay nagagawa niyang mapabagsak ang ilan. Pero iba ang lakas nitong si Conrad. Nang magpakawala ito ng atake ay hindi niya ito naiwasan. Dahilan para bumalandra siya sa isang bahagi ng kubo kung nasaan itong si Anton. At laking gulat niya nang mapansin niyang wala na si Anton sa higaan nito. Lalapit sana siya dito nang muli siyang atakihin nitong si Conrad. Dito ay muli siyang humandusay. Sumugod din ang ilan pang mga liblib na kasama nito para umatake rin sa kanya. Pero laking gulat nitong si Tonyo nang sumulpot ang isang nilalang at umatake ang mga ito sa mga liblib. Nagtalsikan ng mga ito at isa-isang humandusay. At nang mapabaling ang paningin nitong si Tonyo sa nilalang, ito'y walang iba kung hindi si Anton. Napangiti na lamang siya at doon ay naisip niyang nagtagumpay itong si Natotep sa misyon nila sa Alaguyon. Dahil nang makaalis na kasi itong si Natotep sa Alaguyon at makatawid patungo sa 4 na ilog, ay agad nawalan ng bisa ang kapangyarihan ng anting-anting sa mga liblib sa Bohol. Bagkus ay naging pangkaraniwan na lamang din ang taglay na lakas ng mga ito na umaasa na lamang din sa pagtatapos ng kapasan. Pero iba ang lakas na dumadaloy kay Anton sa mga sandaling iyon. Dahil bukod sa taglay niyang lakas bilang isang tigmala, ay dumagdag pa dito ang lakas mula sa kanyang pagiging daligdigan. Lalo rin siyang nakakaramdam ng pag-apaw ng kapangyarihan dahil nga sa pagtatapos ng kapasan. Agad lumusob itong si Anton sa kinalalagyan nitong si Conrad at umatake rin ito sa kanya. Pagamang tinamaan niya si Anton sa katawan ay laking gulat nitong si Tonyo nang mabutas ang katawan nitong si Conrad at agad humandusay. At dahil sa nasaksihang iyon ay nabalot ng takot ng mga liblib na kasama nitong si Conrad at mabilis na nilisan ang lugar. Hindi makapaniwala itong si Tonyo sa taglay na lakas nitong si Anton. Sa tingin niya, sa taglay nitong lakas ay walang sino mang makakagapi dito. Hindi maalis ang paningin niya dito at pinagmamasdan ito habang nakababad sa liwanag ng buwan. Samantala, maghahating gabi na nang makarinig itong si Aling Olivia ng ingay sa labas ng kanilang bahay. Agad siyang napabangon para muling i-check ang kanilang mga pintuan at bintana. Pero halos takasan siya ng kaluluwa nang makita niyang may nakatayong tao sa sala, si Yano. Susmi, akala ko kung sino na. Anong ginagawa mo dyan, Yano? Bakit hindi ka pa natutulog? May narinig po kasi ako kaya napabangon po ako. Tugon nitong si Yano.
Pareho pala tayo. Tingin ko, nasa ikatlong bahay mula dito. Nagmumula ang tunog. Hindi kaya sumasalakay na naman ang mga aswang? Tanong nitong si Aling Olivia. Maya-maya lang ay lumabas na rin itong si Aling Philomena sa kwarto. Ate, ano yun? Baka may naatake na tayong kapitbahay. Wika nito. Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, ang tunog na yan ay tunog ng isang aswang. Ganyan na ganyan ang tunog na narinig ko nung huli itong naminsala dito sa lugar natin. Lalabas ako. Wika nitong si Yano. Naku, wag na Yano. Delikado. Mag-isa ka lamang. Pag-aalalang wika ni Aling Olivia. Sa tingin ko po, maaaring may malagay sa panganib kung hindi ako kikilos ngayon. At yun naman po ang dahilan bakit naparito ko, di ba? At wala naman pong makakaalam kung magdidisguise ako. Muling wika nitong si Yano. At doon ay napaisip na itong sina Aling Olivia na tama nga ang sinasabi ng binata. Pagkakataon na yun para harapin ang sa tingin nila ay aswang na nasa malapit lang sa kanila. Sige, pero mag-iingat kay Yano, wika ni Aling Olivia. Agad pumasok sa kwarto itong si Yano para magsuot ng jacket at sombrerong itim. Kinuha rin niya ang kanyang agimat, punyal at isang tabak. Sara niyo po maigi ang pintuan. 3 katok po at ako po yun. Paalam nitong si Yano. Paglabas niya ay nagmamadaling isinara ng magkapatid ang pinto. Sinilip na lamang nila itong si Yano habang papalayo sa kanilang bahay. Napansin ni Yano ang maliwanag na daan dahil naglagay ng maraming ilaw sa bawat purok bilang seguridad. Kaya naman naisip niyang umiwas dito para hindi rin siya makita. Sa madilim na bahagi siya marahang naglakad at pinakikiramdaman ng paligid. Hanggang sa muli niyang marinig ang malakas na ungol ng sa tingin niya ay isang aswang. Mabilis ang kanyang paglakad para makarating sa kinalalagyan nito. At nang malapit na siya sa lugar ay laking gulat niya nang hindi na lang tunog ng aswang ang bumungad sa kanya, kung hindi sigaw na rin ng tao at mga kalabog. Doon ay naisip ni Yano na may inaatake na nga sa mga sandaling iyon ang aswang. Walang tanod sa lugar dahil ilang beses lang naman umiikot ang mga ito sa buong magdamag. At kung matitsyempuan pa ng mga ito ang aswang ay tiyak na malalagay pa sila sa panganib. At bukas pa rin ng gabi magsisimula ang panghahunting ng grupong kinabibilangan niya. Kaya naman sarili mo lamang ang magiging kakampi mo sa gabing iyon kung sasalakayin ka talaga ng aswang. At ito ang nangyari sa isang pamilya sa kabilang kanto mula sa bahay nitong sina Aling Olivia. Mabilis na kumilos itong si Yano para alamin ng sitwasyon. At tumambad na nga sa kanyang wasak na dingding ng isang kubo kung saan pilit itong pinapasok ng isang aswang. Napansin din ni Yano ang sugat ng tao na pilit iwinawasiwas ang hawak na tabak para hindi tuluyang makapasok ang aswang. Wala nang sinayang na oras itong si Yano at mabilis siyang sumugod sa aswang, pero agad siyang nakita nito at mabilis ding umiwas sa pagwasiwas ng kanyang tabak. Nagkabangga pa ang kanilang paningin sa pagkakataong iyon at doon ay nakumpirma nitong si Yano na isa nga itong aswang gubat. Muli tuloy na numbalik sa kanya ang gabi kung kailan kinuha ng mga ito ang buhay ng kanyang lolo Simeon. Lalong humigpit ang hawak niya sa kanyang tabak na halos nagliliwanag ng tamaan ng sinag na buwan dahil sa talas nito. Nagulat naman ng aswang gubat sa ipinamalas nitong si Yano. Agad nitong naisip na hindi pang karaniwang tao lamang ang kanyang kaharap. Kaya naman ang kanyang pagkatakam sa dugo ay naging pagkakataon na rin
para ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero minaliit niya lamang ang magagawa nitong si Yano sa pag-aakalang malalapa niya lamang ito ng ganong kadali. Muli itong sumugod pero hindi na sa kubo o hindi sa kinalalagyan na nitong si Yano. Pero hindi pa man siya nakakalapit kay Yano ay tumusok na sa kanyang noo ang isang bunyal na agad ding nagpabagsak sa kanya. "Sino ka?" Nawika na lamang ng aswang gubat at nalagutan na rin ito ng hininga. Lumapit itong si Yano at kinuha ang kanyang punyal. Hindi ito pangkaraniwang punyal na mula pa sa kanyang kuya Totep. Muling inikot ni Yano ang kanyang paningin at sinilip din ng suot na kwintas kung nagliliwanag pa ba ito. Pero huminto ng pagkislap nito na nangangahulugang wala ng panganib mula sa aswang. Napansin niyang nakatitig sa kanya ang lalaking kanina pa nakikipagpambono sa aswang. Alam niyang lalapit ito sa kanya para tanungin siya, kaya naman siya nang mabilis na lumapit dito. "Sugatan kayo," wika ni Yano. Pinaupo niya ito at agad nilapatan ng sugat at maya-maya lang bago siya magpaalam ay nagbilin siya sa lalaki. "Kayo po ang nakapatay sa aswang at hindi po ako," bili ni Yano sa lalaki. "At wag niyo pong ipapaalam na may nakita kayo. Basta sabihin niyo lang po na patayin niyo po ang aswang." Muling wika nitong si Yano at tuluyan na siyang nagpaalam. Agad siyang nakabalik sa bahay kung saan ay inaabangan pala siya ng magkapatid na Olivia at Filomena dahil nag-aalala ang mga ito sa kanya. "Wag po kayong mag-alala, nakatakip naman po ang mukha ko kaya hindi niya ako nakilala," wika nitong si Yano nang tanungin siya. "Si Mang Billy ang tinutukoy mo, Yano. Mabuti na lamang at nakarating ka agad. Kung hindi kung ano na nangyari sa kanya. Mga bata pang mga anak niya," wika ni Aling Filomena. "Talagang hindi natin alam kung saan at kailan naatake ang mga aswang na yan. Mabuti na lamang talaga at narito ko na sa Kulirat, Yano," wika naman ni Aling Olivia. Samantala sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin makapaniwala itong si Tonyo sa nasaksihan niyang lakas nitong si Anton. Lalo tuloy naging panatag ang kanyang kalooban na tama nga ang pagkakahirang dito bilang hari ng mga aswang. Nasa ganong isipin siya habang nakaupo nang ito naman ang dating nitong sina Tony at Delphine. Alam nilang huli na sila pero laking tuwa nila nang malamang ligtas at nasa maayos na kalagayan nitong sina Anton at Tonyo. Maya-maya lang ay ito rin ang dating nitong sina Totep at si Loa. Laking pasasalamat nitong si Anton nang malaman ng sakripisyo ng mga ito para sa kanyang kaligtasan. Masaya naman itong sina Totep na naging matagumpay ang kanilang pagtungo sa Alaguyon at iniwan na lamang nila ang anting-anting sa kaharian ng 4 na ilog nang sa ganon ay hindi na ito makuha pa ng mga masamang nilalang. Samantala, paglapag naman ng eroplano nitong sina Lena sa paliparan ay napansin niya ang hindi pangkaraniwang bagay sa kalangitan. Hindi niya ito nabanggit kay Vincent dahil hindi naman siya nakasisigurado sa kanyang nakita. Pero nang mapansin naman ni Vincent ang reaksyon niya ay napilitan siyang tanungin ito. "Kanina kasi, pagpasok ng sinasakyan nating eroplano sa Bohol, hindi ko alam pero may narinig ako. Hindi ko maintindihan ng wika at biglang nagdilim ang lahat sa isang iglap lamang. Hindi ako nakakasigurado kung namamalikmata lamang ako. Pero nakakaramdam din ako ng hindi maganda." Sa winika ngayon ni Lena ay hindi naman makapagsalita itong si Vincent dahil hindi niya maunawaan ng ibig nitong iparating sa kanya. Ang hindi alam nitong sina Lena maging nitong sina Anton at Totep, sa kabila na nagawa nilang makuha ang anting-anting sa Alaguyon,
at naibalik ang lakas ng mga daligdigan. Kabilang na itong si Anton ay nagpapasimula pa lamang pala ang binabalak nitong si Jeronimo. Bibigyan ko ng katarungan ng pagkamatay mo, Conrad. Walang makakalabas ng buhay dito sa Bohol. Mula ngayon, wika nitong si Jeronimo sa harapan ng kanyang mga alagad nang ilabas niya ang isang tila itim na bato kung saan biglang naglabasan dito ang napakadaming itim na mga usok at nagkukurting nilalang ang mga ito. Sa mga sandaling iyon ay ginagamit na nitong si Jeronimo ang kanyang taglay na kakayahan at ito ang huling paraan na gagawin niya para maipagtagumpay ang laban kay Anton. Ang itim na bato, isa rin itong uri ng anting-anting kung saan ay naninirahan dito ang lahat ng mga malalakas at masasamang espiritu ng iba't ibang mga nilalang sa matagal na panahon at sa oras na makalaya ang mga ito. Sa pamamagitan nga nitong si Jeronimo ay tiyak na madami ang mapapahamak. Walang pipiliin ng mga itim na nilalang na ito, mapamortal man o mga nilalang. Nagulat na lamang din itong si Anton nang mapansin ng isang madilim na ulap na tumakip sa buwan na naging dahilan ng lalong pagdilim ng lugar sa gabing iyon. Doon ay nagkatinginan silang lahat. Alam nilang hindi iyon pangkaraniwan. Pero ang tanong nila ay sinong gumagawa ng bagay na ito at ano ang kahihinatnan ng Bohol sa ganong sitwasyon. Bago lumabas ng paliparan ay agad napansin nitong si Lena ang kaguluhan. Laking pagtataka ng mga tao dahil sa tindi ng dilim ng paligid na kahit pang mga liwanag na mula sa ilaw ay natatalo ng kadiliman. Paglabas ng paliparan ay tumambad sa kanila ang nagbangga ang mga sasakyan dahil sa bilis ng biglang pagdilim. Kaliwat kanan ng tunog ng ambulansya dahil sa aksidente. Muling nagkatinginan nitong sina Lena at Vincent at sa tingin nila ay may kinalaman dito ang nabanggit ni Lenang itim na bagay at naisip din nila na maging sila ay hindi makakaalis sa lugar kung nababalot nga ng matinding kadiliman ang kanilang kinalalagyan. Yan. Muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Aswang Hunters. Salamat po sa inyong pagtsatsaga sa ating kwento. At ngayong nagapina nitong si Anton ang berdugong si Conrad. Ano naman kayang madilim na plano ang idulunsad ng kapatid nitong si Jeronimo na itinuon pa sa pagtatapos ng kapasan? Anong pinsala ang maaaring maidulot nito sa mga pangkaraniwang tao at maging sa ating mga bida? At ano namang pakikibaka ang kakaharapin nitong si Yano sa pagpapasimula ng kanyang tungkulin bilang Colerat Hunters? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters. Sa pag-abot kan banggi, ihinghing kong no arin magkakasuway